Alam niyo naman po ang naganap, nakatutok po ang buong pwersa ng News 5, One News, One PH at ang True FM at ang mga social media components po namin. Doon po sa naganap na desisyon ng ICC doon sa apela na siya ay bigyan ng interim release. Apela na po ito dahil meron ng prior decision about yung kanyang kagustuhang makalaya pansamantala. Si FPRRD. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, bibigyan ko lang sila ng mamaya na yung actual decision because we have someone who will tell us that. Sabihin lang natin na it was very clinical. Diretso, kung ano yung binasa lang. Binasa nga lang. Nagulat ako actually. Binasa lang. Kadali. Medyo boring nga actually eh. Medyo. Yung pag-deliver. May mga repetitive kasi ng mga words So kung iyong titignan. Pero syempre tignan natin yung chamber, yung defense. Kita ko yung yung si Kaufman na katabi niya yung mga staff niya. Lalo yung lawyer na isa, yung babae na katabi niya, yun yung kumakausap sa media doon lagi So doon sila, tapos doon yung mga judges ng ICC. Tapos yung audience, parang nakahiwalay. Parang balcony view sila. Balcony seating. Balcony seating na sabihin, kahit mag-ingay sila doon, hindi sila makaka-apekto kasi naka-glass encasement po. So ganun yung sitwasyon doon. Tapos sa labas, nandun ang ilang mga supporters. As expected. Well, Harry Roque was seen there. Sa loob pala, before lumabas yung apo na Congressman Duterte, ay nandoon sa gallery, pero lumabas din agad doon sa mga supporters. So yun ang sitwasyon doon kanina, mga kapatid. Although si Vice President Sara Duterte wala doon kasi nandito pa nga siya kahapon sa Senate for the budget hearing Kasi hindi ba? We will also para ma-remember natin na ever since mga umpisa puro laging si Vice President Sara Duterte. Pero nagkaroon na sila ng halinhinan, shifting. May shifting na sila. Pamilya. At nakatama ngayon kay Congressman Duterte, yung apo, sa pagsama. Na-interview ni Ruth kanina, alam ko ibabalita ni Ruth ito, pero sabihin ko na, parang unahan ko na siya, na-ambush niya interview sa labas na. Yung sa loob apo. kasi bawal talaga sa loob mag-interview. Yung apo po ay na-ambush interview niya at merong scheduled visit mamaya. Mamayang hapon pa doon. Sabihin, in about a few hours. Delayed sila doon oras. So, yun yung afternoon visit ay pupuntahan. At ang sabi ni Congressman, kailangan daw niyang i-compose ang sarili kasi pagpasok ayaw niya ipakita na may emosyon siya. Yes. Pagka pumasok siya sa loob to talk to his lolo. Dapat check tuloy ako ng exact time ngayon sa The Hague, 1:06 p.m. Tama-tama. Dapat si Congressman Duterte ipapunta na doon. Ayan si Kong. So, meron siyang visit. So, baka pagkatapos nung visit, makabalita tayo kasi babantayan naman yan. Babantayan. Kasi parang lumipat na yata sa throughout. Duterte Street. Kasi syempre hindi ka pwede masyado dyan sa actual ICC. Parang pwede, pero hindi ka pwede mag-linger dyan. Kaya nandyan yung mga supporters kanina. Yung sa allowed silang lugar, which is the Duterte, tawag nila. Pero syempre, may sariling tawag talaga sa highway na yun. Kasi naka-assign naman sa kanila. Like, pwedeng I'm sure dun sila. Dun sila. That's nearer the detention area. Kung saan, kapag bumisita si Congressman sa kanyang lolo, yun yung pinakamalapit na pwede niyang puntahan para makausap yung mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga supporters na nagla-live kanina at nakita natin ang emosyon. Oo nga. And can I just say na before pa lumabas yung anong tawag dito, decision na to, meron na ring message si na dating Executive Secretary Salvador Medialdea asking for prayers kay former President Rodrigo Duterte. Sabi naman natin sa kanya, we will closely monitor, of course,
the decision of the International Criminal Court. Kaya nakatutok din tayo. Pero alam mo, ang kinagulat ko, yung kung gaano kakalmado yung naging reaksyon ng pamilya Duterte dito sa naging desisyon ng ICC. Sino pa yung This is in contrast to the emotions ng supporters na nag-vigil mula pa kagabi. Yes. Nag-vigil kagabi, tapos yung mga nag-live nga from Europe, yung mga nag-live kanina. Medyo stark contrast dito sa tone nito, Chiki. Oo, kasi ang sinabi po ng Duterte family ngayong araw po, ay the family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Oo. Actually, kalmado. Parang sa English, somber. Yeah, Yes, somber. yes. Oo. Sa English. Ang Malacanang, nagbigay na rin sila ng maikling pahayag lang. Oo nga, saying na nirerespeto nila kung ano man ang naging desisyon ng ICC sa apela ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Ang nagsabi po niyan ay si Undersecretary Claire Castro. Short and sweet lang din. Short and and sweet sweet lang. lang. Yan po yung Pinapakita mismong natin. text The ni international UCC. The International Criminal Court has already made its decision and the palace respects it. Somber din. Kanina kasi hinabol pa namin siya after the press briefing in Malacanang asking kung meron nga silang mabibigay na statement. Sinabi rin talaga ni Yuse Castro na teka lang, wala na kaming say doon eh. Correct Ibang naman din. court na kasi yun eh. Outside the country na yun eh. Pero yan, yung simpleng pahayag na ibinigay niya sa atin right after lumabas yung desisyon ng ICC tungkol nga po dito sa apelang ito. Kasi kung pwede kung magsalita ka lang naman ay wala ka nang magagawa kundi mag-express ng emotions mo, yung opinion mo. Hindi naman siguro gagawin yan ni Yusek Claire dahil parang hindi bagay dun sa sa posisyon niya. Dapat lang, matter of factly. And of course, ito pong naging desisyon ngayong araw ng Biyernes, napaka-importante nito doon sa kampo ng mga sinasabing naging biktima ng human rights violations, yun pong pamilya nila, na nagkaroon din ng sama-samang pag-view dito sa naging desisyon. I think it was in UP Diliman, na sabay-sabay nilang minonitor kung ano yung naging desisyon ng ICC. At the same time, yun pong mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga miyembro ng PDP Laban to be exact, sama-sama rin nilang pinanood sa ibang lugar naman yung naging desisyon ng ICC. We covered that, both sides. We both covered that. sides. Pati po Both yung sides. nangyayari sa Dahig. Meron po kaming reporter doon. Meron ding mga nanood sa isang simbahan daw dun sa Manila, mga kapatid, na mukhang mga anti-Duterte dahil tuwing daw minimension yung mga salitang denied, reject, ay pumapalakpak daw sila. Yes, okay. So, while we're waiting for parang hindi na natin tanungin kay Ruth mamaya kung ano yung naging desisyon dahil ilang ulit niya nang sinabi sa lahat ng mga newscast Malinaw natin. naman na din. Tayo na magsabi nung naging desisyon for our viewers na siguro pa uwi sila kaninang alas 5. So, hindi nila masyadong na-monitor ang mga naganap, pero we'll give you the highlights po ng desisyon doon sa apela na interim release po na para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nireject nga po ng ICC. So lumalabas po na ipinagtibay ng ICC Appeals Chamber ang desisyon na tanggihan ang hiling ni dating Pangulong Duterte para sa interim release, kaya manatili po siya na nakadetine sa the Netherlands habang hinihintay ang paglilitis sa kaso po niyang crimes against humanity. So may 3 points eh. 3 points, yes. Sige, isa tayo mga kapatid. Una dyan, ang napunto na sinabi po doon sa desisyon kanina, mali daw po yung pagkonklusyon ng pre-trial chamber na si Duterte ay may kaakibat na pag-anib sa ilalim ng Article 58(1)(b). So, that's 1 point po na ni-raise po ng depensa. Pero siyempre, ito ay tinanggihan. It was denied. Sige, sabihin ko na yung 3 ha. Sige. Na puntos ko na or grounds na
denown po or denied by the ICC Appeals Chamber po, no. Yung ikalawa ay nagkamali daw po yung pretrial chamber sa pagbasura sa mga garantiya ng estadong handang tumanggap sa kanya. At ang ikatlo, na pag nagkamali daw sa batas ang pretrial chamber dahil hindi isinama ang humanitarian consideration sa naturang unang desisyon. So ito yung pinagbasihan ng mga desisyon today. Yung tatlong apela ng depensa na akin pong sinabi. So ano nga ba yung mga sinabi kanina, Chiki, sa pagbasa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza? Oo, yung judge na sinabi ni Jovi, no, binasa niya ang desisyon na nagsasabing tama ang naging paghusga ng pretrial chamber noong Setyembre na kailangan manatili sa kustodiya si Duterte upang matiyak na hindi niya maiiwasan ang paglilitis. Oh, yan. So, sigurado magpapakita sa trial. Parang ganun. So, alam natin na hindi dumalo, no? Hindi dumalo ang dating Pangulong Duterte sa pagdinig po matapos siyang magbigay ng kanyang waiver through his lawyers. Hindi siya dating. Akala nga ng marami yun na yung chance para makita natin kung ano ba talaga ang estado ng health ng dating Pangulo. Ano po. So, well, parang ang tumatak din kasi sa akin dun sa naging desisyon ng ICC kanina. Di ba kasi ang pinag-uusapan dito yung first ground pagdating sa risk na tinatawag, no? Oo. Kasi kailangan mong patunayan na hindi na ganoon kalawak yung impluwensya ni FPRRD dito sa Pilipinas. Pero kasi na-cite doon ng judge na nanalo pa siya bilang alkalde ng Davao City. may impluwensya pa. May impluwensya. Malinaw na meron. Aside from the vote, ano. Tsaka, I think, para makita nila na, parang marami pa siyang pwedeng ka-network. Parang ang sinabi eh. Okay. So, ibig po sabihin nun, hindi lang yung matataas sa tao sa lipunan, ha? Network means maski po supporters Saka, kasama dyan. International Yun, contacts daw. O, Yes. supporters sa Pilipinas at mga international contacts stating na, well, ma-impluwensya siya. Yes. Oo. Hindi, at saka makikita rin natin dun sa mismong comments ng netizens. 'Di ba? Ito nga kahit nga basahin mo yung mismong International Criminal Court na official sites, makikita mo rin dun lahat ng supporters eh. So parang nakikita ko, simply proves na malawak pa rin talaga ang impluwensya ni FPRRD dahil dun sa pinapakitang suporta doon. On that point din, no, dahil sa sinabi ni Masen, na yung mga supporters, and sinabi kanina ni Masen, nakita mo maraming galit, di ba? Although hindi naman mai-impluwensyahan, ilang beses na natin nakausap ang mga international lawyers dito, katulad nila Attorney Cristina Conti, sabi nila hindi naman mai-impluwensyahan sa outside factors ang desisyon ng ICC, but yun nga, nagdi-display ng support. Yeah. Oo, so ibig sabihin, ma-impluwensya pa talaga si dating Pangulong Again, Duterte. influence is not only because of mga kakampi na nasa posisyon, ha? O kaya pamilyang nasa posisyon. Kasama po yun, pero kasama rin po kung siya po ay meron pang network or meron pang influence sa mga tao ang lumalabas. Maski supporters po ay kasama dyan, mga kapatid. Ay, so, habang hinihintay, siguro ito na yung pagkakataon para sabihin natin, yung look back lang. Pwede mo mag-look back ako, Mase and Chiki, before natin kausapin ang ating guest, ano. Yung look back ko lang, ano, nung nandun kami, nung guest natin, sila Attorney Cristina Conti, nung sabay-sabay kami nandoon nung Marso ba? March 11. March. So, nandun March kami. 11 na siya kuha eh. Doon pa lang, nung first time namin na-interview si Attorney Kaufman, yun kita na nung nananawagan sila na wag na mag-behave yung mga supporters. Totoo, ilang beses sinabi yun. Mga pamilya, wag masyadong maging high profile yung mga komento tukol doon sa kaso. Pero parang wala nakinig doon eh. Maging si dating Pangulong Duterte, pinaabot yung mensahe na yun through his lawyer. Through his lawyer, at saka sinabi rin sa isang statement ni Vice President Sara Duterte nung naabutan din namin sa doon. Pero parang walang sumunod. Yeah. Parang naging high profile pa rin hanggang sa kaduluduluhan. So, ayan, naging desisyon. Hindi naman sinisisi, pero sinasabi lang namin, since ito ay up for review palagi, anyata, hindi ko lang masabi kung ano yung
time frame ng mga review nung apela na ito sa kanyang pag-release pansamantala, parang dapat doon pa lang makita na natin. Although, sa nakita ko sa mga comment section, lalo sa ICC, inaaway na nila ngayon pa lang eh. Yes. Ayan na naman. So parang feeling ko, dapat may mga leksyon tayong natututunan.